Okay mga master, meron tayo ditong inverter na window type. Ayan, kita nyo to. Ayan, marami na kasi din to sa sa Pilipinas, yung mga itong unit. Pero kadalasan naman dumarating sa atin mga U-shape siya. Pero parehas lang yan sila ng lalo mag mga error code, isa lang yan sila. So, i-share ko lang sa inyo mga master. Pag-usapan naman natin about sa sensor nito. So, itong mga unit na to mga master, meron siyang 5 sensor. Meron siyang airtime sensor, yan, ito. Tsaka ito yung evaporator coil pipe sensor. Tsaka meron siyang discharge pipe sensor. Meron siyang condenser coil pipe sensor. At tsaka meron siyang ambient temperature sensor. Okay? So share ko lang sa inyo mga master. Sa mga master natin na i-off muna natin para hindi masyado maingay. Yan, off muna natin. Share ko lang din sa mga master natin na lalo na hindi pa masyado nakahawak ng mga ganitong unit. Yan, medyo masilan kasi to, marami siyang sensor. So, itong unit na to, meron siyang 5 sensor. Okay? So, i-share ko lang sa iyo mga master kung anong, kunyari, ito, nandito muna tayo sa sa labas banda sa mainit na location. Ito mga master, ito yung condenser coil pipe sensor, tsaka ito yung discharge pipe sensor. Inobserbaran ko kasi pinaandar ko ng mga 30 minutes itong unit na to, na hindi siya nakakabit. Nilabas ko lang siya ito. Yan. Pero hindi siya nag-error. Hindi siya namatay. Dire-diretso pa rin yung andar niya. Malamig pa rin yung buga niya. So, ang problema nito mga master, pagka kunyari magbaklas kayo, lalo pag naglilinis tayo, di ba? Wag natin kalimutan mga kamaster na may pagpalit natin to dito. Na itong para sa condenser coil pipe sensor, may ilagay natin sa discharge pipe sensor. Hindi natin mapaandar ng maayos yung unit natin. Ito, kung ito ang ilagay mo dito. Pero kung ito, ilagay mo dito, walang problema yan. Gagana pa rin yan siya. Pero pag ito, isa, mailagay mo sa discharge pipe sensor, hindi natin mapaandar yung unit kasi mag-o-off siya, mag-o-off. Tapos mag-i-error siya. Okay? So, ito yung sa sensor dito sa labas, sa mainit na parts. So, ito naman dito sa itong sensor dito sa malamig banda. Yan. Itong evaporator coil pipe sensor mga kamaster, ito hindi siya pwedeng katulad dun sa kabila na nakahang. Kailangan talaga i-insert natin siya ng maayos. Nakakabit siya dito. Kasi kung nakatanggal yan katulad dun kanina, mga ilang minuto lang mag-off yung unit natin, tapos magkakaroon sila ng error dito na ELOC or EC dito. Kaya sureball talaga natin mga kamaster na naka-insert ng maayos tong sensor na to. Ito sa coil, evaporator coil pipe sensor. Okay? So yun lang. Huwag kalimutan mga kamaster itong dito mga sensor na to, kahit hindi siya nakakabit ng maayos, papaandar mo pa rin yung unit. Kaso ang problema naman dyan, walang protection yung unit natin. Kasi kunyari yung condenser coil natin sobrang dumi. Yan. So, hindi siya mag-activate, hindi niya i-off yung system na kahit nag-overheat na yung unit natin. So, hindi siya safe pa rin kung nakahang lang siya. So, kailangan pa rin natin nakakabit siya ng maayos. Okay? Ang point ko lang doon is kahit hindi nakakabit siya, aandar pa rin yung unit natin. Hindi katulad dun sa evaporator coil pipe sensor. Kung hindi natin nakakabit ng maayos dun sa pipe, mag-i-error siya. Okay? Pero dapat nakakabit pa rin siya ng maayos kasi ito yung mga protection niya. Kasi itong unit na to, wala kayong makitang mga low pressure switch, high pressure switch. So ito yung magiging protection niya. Okay? So pagdating naman sa mga error code mga kamaster, itong airtime sensor natin, pag putol to siya, may makikita kayong sa display na error na EH60 yan dito. Pag ito naman, pag putol yung wire nya, EH61 naman makikita nyo dito. I-on natin, pakita natin sa inyo. Yan. Tanggalin lang natin tong sakit ng sensor. Yan, kung mapansin nyo mga master, binunot natin. Ito yung itong sensor na to, yung airtime sensor. Yan, makikita nyo EH60. Yan. So ibalik natin, bunutin naman natin yung sakit ng evaporator coil pipe sensor.
Yan, kung makita nyo, tinanggal natin. Kung makita kayong error na EH61. Tapos dito naman banda na sensor na ito mga kamaster. Ang pagka itong sensor na to sa condenser coil pipe sensor, pag ito ang putol naman, i-off natin para hindi maingay. Okay, in-off muna natin unit para hindi maingay, para malinaw yung boses natin. Kung itong ano na to, condenser coil pipe sensor, kung maputol to mga kamaster, yung wire nya, ang makikita nyo dito is ang error na EC52. Okay? Pag ito naman, itong ambient sensor nya, EC53 naman. EC53. Pag ito namang discharge pipe sensor, EC54. Okay? Ito 52 EC, ito EC53, EC54. Okay? So, yun lang mga kamaster. Yan, sinare ko lang para magkaroon ng idea yung mga kamaster natin na hindi masyado pa nakahawak ng mga ganitong unit. Yan. Kung nakita nyo,